ng sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lubay kapayapaan, at sa lubay kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal
at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lunsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magala ka ng lubusan, lunsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kaniyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila
at ang banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Birheng Mariang mapalad, sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalik kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu, dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay ni ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Ngayon po ay araw ng Biyernes, huling Biyernes ng buwan, araw ng ating pagdedebosyon. Kaya't sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi ninyo, pakisabi sa kanila, magalak ka. Magalak ka. Bakit po tayo magagalak? Mamaya po, unti-unti nating ipapaliwanag sa ating ebanghelyo. Ngayon pong panahon po na ito, di ba, ay panahon din ng mga graduation. Isang dahilan ng kagalakan sa buhay, lalo na ng mga magulang. Sa sobrang kaligayahan siguro ng isang magulang na nakita ko sa Facebook, ang bati niya sa kanyang anak, "Congratulations anak, katapusan mo na." Katapusan mo na. Baka ang gusto niyang sabihin, tapos ka na, yan, sa pag-aaral mo.
Ngayon pong araw, ang unang pinapaalala sa atin ay magalak tayo dahil katapusan na ng sa unang pagbasa po, ipinapaalala sa atin na dapat tayong magalak dahil ang Diyos ay nasa sa atin na. Dumating na ang Diyos, katapusan na ng kalungkutan, ng kasalanan, ng kamatayan. Yun po ang tanda ng pagdating ng Diyos. Yun dapat ang karanasan sa mga taong nagpapapasok sa Diyos sa kanilang buhay. Tunay na kagalakan dahil katapusan na ng kasalanan. Dahil mararanasan natin ang tunay na kaligtasan at kaligayahan na ninanais ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, ang una at napakahalagang paanyaya sa atin, talagang hayaan natin na dumating ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hayaan natin na ang Diyos ang Panginoon, ang Poong Jesus Nazareno, ang maghari sa ating mga buhay upang matapos na talaga ang masasama sa ating mga kalooban. At sino pong unang ginamit ng Diyos na napakahalaga upang tunay na dalhin ang presensya ng Panginoong Jesus Nazareno sa ating mundo? Walang iba po, kundi ang ating mahal na Birheng Maria. Ngayong araw po, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdalaw ng mahal na Birhen kay Elizabeth. Sabi po ng isang pari sa amin, panahon po ng Pasko, Christmas break namin noon, nung ako'y seminarista pa, sabi niya, kung titingnan ninyo, napakaganda ng kwento ng Pasko. At ang kwento ng Pasko ay tunay na kwento ng pagdalaw, pagbisita. Pagdalaw ng anghel kay Maria, pagdalaw ng anghel kay Jose, pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Napakaganda po. Pero kung babalikan po natin, yung unang pagdalaw din ng ating Panginoon dito sa mundong ito ay tunay na kwento ng pagdalaw ng Diyos sa ating mga buhay. Ang Diyos sa pamamagitan ni Maria, dumalaw dito sa ating mundo, na natili, nanirahan, at nanahan sa bawat isa sa atin para ibigay ang biyaya ng buhay na walang hanggan para sa ating lahat. Kwento ng pagdalaw, napakagandang kwento ng pagdalaw. At kung babalikan din po natin, yung unang pagdalaw ng ating Poong Jesus Nazareno sa mundong ito ay hindi tunay na tanatanggap ng mga tao noong panahon niya. Kung babalikan natin, marami ang tumatanggi sa Kanya. Marami ang hindi naniniwala sa Kanya. Marami ang hindi nagpapapasok sa Kanya sa kanilang mga buhay. Kaya anong nangyari? Nawalan ba ang Diyos? Hindi po. Ang nawalan ay ang mga taong hindi tumanggap sa Kanya. Patuloy silang namuhay ng sa sarili nila, sa sariling kagustuhan nila, kaya naman hindi nila tunay na naranasan ang biyaya, yung mabuting buhay, yung magandang buhay na nais ng Panginoon para sa kanila. Kaya ang patuloy pong paanyaya, katulad nung una ko pong sinabi sa atin, tingnan po natin yung ating mga sarili. Paano ba natin tinatanggap yung ating Panginoon? Tinatanggap ba natin talaga siya sa ating mga buhay? Dahil po ang Panginoon, palagi pa rin po sa araw-araw ng ating buhay, ninanais na madalaw tayo sa Eucharistia, sa mga sakramento, sa ating mga panalangin. Ninanais niyang ibigay ang pagmamahal at paggabay upang tunay nating matanggap ang mabuti at magandang buhay dito pa lamang sa mundong ito. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, uulitin ko ang unang paanyaya. Nawa, buksan natin ang ating mga sarili sa biyaya ng presensya ng Panginoon. Biyaya na nagbibigay sa atin ng lakas para makapaglakbay dito sa mundong ito ng matiwasay. Biyaya na nagpapatawad sa ating mga kasalanan upang tayo ay maging handa na makiharap sa ating Panginoon. Biyaya na nagtatama sa ating mga kamalian. Para tayo ay tunay na makapaglakbay ng tama sa mundong ito.
Muli po ang unang paanyaya. Hayaan natin na ang presensya ng Diyos ay dumating sa ating mga buhay. Sa atin pong ebanghelyo, kung mapapansin po natin, yung pagdating ni Maria sa tahanan ni Elizabeth, ay pagdating pa lamang ni Maria, ay tuwang-tuwa na si Elizabeth. Kahit wala namang sinabing dala-dala si Maria, hindi ho ba sa mga taong dumadalaw sa atin, lalo na kapag panahon ng Pasko, kung minsan hindi naman talaga mahalaga yung kanilang mga dala-dala, ang tunay na mahalaga ay yung presensya nila sa kanilang pagdalaw, sa kanilang pagpunta sa atin. At alam ko pong makikisang-ayon kayo na kung minsan yung presensya lamang talaga ay sapat na para sa taong mahalaga para sa atin. At yun po yung unang daladala ni Maria sa kanyang pagdalaw. Kanyang presensya ay sapat na para maging maligaya si Elizabeth. At bukod doon, alam na alam ni Elizabeth sa pamamagitan ng Espiritu Santo na daladala ni Maria ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Yun po yung isa pang napakahalagang dahilan kung bakit lubos na naliligayahan si Elizabeth sa pagdalaw ni Maria. Dahil wala man siyang daladalang material na bagay, ngunit daladala niya ang ating mahal na poong Hesus Nazareno. Ito po'y paalala sa atin na tunay na magiging maligaya ang ibang mga tao sa ating presensya kapag daladala natin sa ating buhay ang ating mahal na poong Hesus Nazareno. Kaya ang ikalawa pong imbitasyon ko sa bawat isa sa atin, mahalagang tingnan yung ating mga buhay, unang-una sa lahat. Kapag ako ba ay dumadating sa isang komunidad, sa isang pamilya, sa isang pagkakaibigan, daladala ko ba talaga ang presensya ng ating Panginoon? O kapag ako'y dumadating sa isang lugar, ako ay iniiwasan ng maraming mga tao. Iniiwasan, nilalayuan, baka kasi hindi ko daladala ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Ito po yung mahalagang paalala sa atin, na nawa sa ating patuloy na pakikiharap sa ating Panginoon, sa ating patuloy na pagdedebosyon sa ating Panginoon, naway tunay nating matanggap ang kanyang buhay at maibahagi yung kanyang buhay sa ating mga kapwa. Mga minamahal kong mga kapatid, tunay na magiging regalo yung ating mga presensya. Kung katulad ni Maria, tatanggapin natin sa ating buhay ang ating poong Hesus Nazareno. At tunay na magiging regalo ang ating buhay na tahanan ng Diyos kung ang ating buhay ay nagbabahagi ng mga biyaya ng Diyos, nagbabahagi ng pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos, nagbabahagi ng pagtatama ng Diyos kapag tayo ay namumuhay na sa kamalian. Ito pong mga biyayang ito ay hindi lamang responsibilidad ng mga pari, ng mga lingkod ng simbahan. Tayo pong lahat, bawat isa sa atin ng mga anak ng Diyos, ay binibigyan ng tungkulin na ibahagi, patuloy na ibahagi ang buhay at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Dahil nung panahon na tayo ay binyagan, tayo ay ginawa ng tahanan ng Diyos. Katulad ni Maria na dinala ang Diyos sa kanyang sinapupunan at ibinahagi dito sa mundong ito. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang ating misyon, tanggapin si Jesus sa ating mga buhay at ibahagi si Jesus sa pamamagitan ng ating mga buhay upang ang ating mga buhay magkaroon ng magandang katapusan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinararangalan si Elizabeth ng pagdalaw ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit ninais lamang ni Maria na ibahagi ang kanyang kagalakan. Sa ating pagdiriwang ng kapistahang ito, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtatangi sa mga babaeng ito. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin,
Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan naway lubos na buksan ang kanyang puso sa salita ng Diyos at ipahayag ito ng may kagalakan sa lahat ng tao at kultura. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namumuno sa mga bansa naway makagawa ng mga programa sa pagtatatag ng isang higit na maayos na mundo ayon sa diwa ng mapagkumbabang paglilingkod ni Maria. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tayo naway pasiglahin ng mahal na Birheng Maria upang madagdagan natin ang ating mga pagsisikap sa pagtataguyod ng isang higit na maayos na lipunan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Sa mga may sakit, naway ipakita natin ang ating malasakit sa pamamagitan ng ating pagdalaw sa kanila at pagpapalakas ng kanilang loob. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namayapa, naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Sa katahimikan na ating itaas sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Panginoong Diyos, ibinaba mo ang makapangyarihan at itinataas ang Aba. Sa tulong ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pag-asa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang halop mo ay aming nialay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inialay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo, upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Hesukristo. Kasihan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang, katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig, ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang taong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubagad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa mahinahong paalam ng araw, sa paghihip ng haging kahaponan, palabal ko'y init ng iyong pag-ibig, sa dapit hapong kay lamig. Mga bituin kay agang magsigising, umaandap, mapaglaro man din. Iyon ngiti, hatid nila sa akin, sa diwa ko't panalangin. Puso ko'y pahimlahin, inay, upang yaring hamok ng kaming tibasay, ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak, ay irog ko, inay. Sa palad niyo itago aking palad, aking bakas sa inyong bakas ilapat, at iuwi sa tahan kong dapat, sa piling ng inyong anak. Puso ko'y pahimlahin, inay, upang yaring hamok ng gabing tiwasan, ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak, ay irog ko, inay. Puso
himlahin, inay, o pangyaring amok, nagtiwasay, ay madama ko bilang damping, halik ng iyong anak, ay irok ko, o ina ko mahal, ay irok ko, inay. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa. Para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan, bagamat lingit sa pangmalas, at dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, hayaan po ninyo na kunin ko yung pagkakataon na ito na ako'y magpasalamat at magpaalam po. Dahil simula po nung naordinahan ako bilang pari noong December, mag-a-6 na buwan, pagkatapos po ng 6 na buwan bilang parte ng aming programa, ay ililipat po kami sa ibang parokya naman. Unang-una po sa lahat, salamat po sa lahat ng inyong pagmamahal at mga pananalangin. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na poong Jesus Nazareno dahil tinuruan niya po ako kung paano mas lalong mahalin at paglingkuran ang kanyang minamahal na simbahan, ang kanyang minamahal na pamilya. Kayo po. Kaya maraming salamat po at nawa yung akin pong pananatili dito ay naging isang mabuting pagdalaw ng Diyos sa pamamagitan ng aking paglilingkod. Nawa ako'y tunay na nakapagdala ng presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod ko po sa inyo. Babaunin ko po ang inyong lubos na pagmamahal at mga panalangin. Muli po, maraming salamat sa inyo. Tuloy po ang misyon ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ako po ay aalis pagkatapos ng huling misa ko po sa linggo. Ang huling misa ko po sa linggo ay sa 3:00 po ng hapon. Yun po ang mga usual na aking mga oras ng misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At bago ko po ibigay ang paghahayo mula po dito sa Quiapo, ako po ay ililipat sa Immaculate Conception sa Tayuman po. Mula sa anak, ako'y dadalhin sa kanyang ina. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababaan ng kanyang lipid. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.